Pag-usapan natin ngayon ang nangyaring hearing sa Senado tungkol sa PhilHealth. Nandun si Senator Bongo bilang chairman ng Committee on Health. Nandun din si Senator Loren Ligarda. Nako, sumabog sa galit. Halos sa nabuking na po ang PhilHealth. Inamin nila na talagang nagplano sila, nagagastos ng 137.7 million pesos para sa kanilang anniversary. Mabuti na lang at may social media, mabuti at nabuking. Magpasalamat tayo kay Dr. Tony Riachon. Ito, nagkakaroon na ng hearing. Nakaka-high blood itong ginagawa sa PhilHealth. By the way, may nabasa akong comments o mga post na ang CEO ng PhilHealth ay kamag-anak daw ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang daming naghihingalong pasyente, ang daming naghihirap na pasyente. Napakaliit yung benepisyong natatanggap sa PhilHealth ng mga kawawang pasyente. Tapos may tapang pa sila, may konsensya pa silang gagastos ng 137 million para sa anniversary. Anong klaseng gobyerno ito? Kaya salamat at may Senator Ligarda at Senator Bongo na nakikialam. Pakinggan natin yung hearing. Expected or projected year of gastos sa anniversary? Mr. Chair, the initial proposal ay 138 million proposal. Para saan po yun, Mr. Chair? Anniversary nga ba? Anniversary po. Anong anniversary? 130 million pang anniversary yun? Yan na, nagalit na. Saan niyo kukunin ito? Anong gagawin nyo? Una saan kukunin at anong gagawin nyo sa 130 million pang anniversary nyo? Mr. Chair, Anniversary pang bigay ng additional package. may anniversary celebration, ma'am. Ang tanong ko lang kung saan niyo kukunin ito? Sa part ba ng working budget ninyo kukunin yung 138? Criminal. Mr. Chair, ito po ay again proposal pa lang. Proposal, kaya nga, kung matutuloy siya, saan kukunin? Ay kukunin siya sa corporate operating budget Sa sa part pala ng working budget ninyo. Okay. Ilang pasyente yung matutulungan niya? Yan. Ganda yung tanong ni Senator Bongo eh. Talagang may malasakit. 137.7, yun ang exact amount. Kaya nirun off 138. Ilang pasyenteng matutulungan yan? Grabe. Yung programa ni Ted Filon, kahapon, napanood ko yung Think About It. Si Nanay Elsa, nagkaroon ng sakit sa puso, inoperahan sa Philippine Heart Center. Ang bill niya, total bill is more than 700,000 pesos. Tumulong ang PhilHealth. Alam niyo magkano ang binigay ng PhilHealth? Only 27,000 pesos. Ganyan po, kagalante ang PhilHealth. Tapos sinasabi pa ng Pangulo na, huwag kayong mag-alala. Kahit walang subsidy ang PhilHealth, dadagdagan pa namin ang benepisyo yung matatanggap. We are in good hands. Yan ang sinasabi ng Pangulo. Hindi niya alam ang katulad ni Nanay Elsa na napakalaking hospital bill, 27,000 lang ang itinulong ng PhilHealth. Tapos, ito gagastos pa sila ng 138 million para sa kanilang anniversary. Anong klaseng panggobyerno tayo ngayon? Kaya hindi natin masisi itong si Senator Ligarda na sumigaw na. Baka naman pang Mr. Chair, anniversary budget, third year sa sila, 137 million, 138 million. Siguro naman, hindi naman yung Christmas party or celebration. Siguro naman hindi biyahe. Siguro naman hindi pagkain ng mga officers. Siguro, ito ay palaganap ng mga package. Di ba po? Ano ba yung 138 million? Mr. Chair. Mr. Chair, sorry. Pakisalita, no? Yung 138 million, saan gagamitin at saan nagagaling? Tapos balik sa tanong ko na
what was approved by the board and what was decided in PhilHealth already is the budget for the 30th anniversary was brought down to a few 100,000 pesos only. So Whoa. basically, just to clarify everything, there's nothing Few 100,000 pesos only. Maniwala kayo doon sa PhilHealth official. Kasi, nagkaroon ng board. So, proposal. Present. Yung 137.7 million, may mga sports fest, may gala night. Gala night, yung party-party na naman. Mahilig talaga sila sa gala night eh. Mabuti na lang may kumontra sa board. Mabuti na lang at meron pang mga Pilipino na nakaupo sa board at dinis-approve. Kaya lang, dito nyo makikita yung mindset ng mga nakaupo sa PhilHealth. Walang konsensya. Pero mo yan, hindi nila alam ang hirap ng mga pasyente. Tapos, magpropose sila ng payong. Mayroong budget ng payong, 7.5 million pesos. Ipapamigay daw na ba? Sports fest, million. Gabi. So, few 1,000 pesos dahil na-booking na sila. Kung hindi sila na-booking, I'm sure tutuloy nila yan. There's no hundreds of millions, there's no millions. So just so that we can continue with the discussion, please. What is this on the board? Yan ang tinanong ko kanina, sabi mo, you will explain it later. Yes. So nauna niyo pong sinagot yung mga tanong ni Senator Ligada kaysa sa mga tanong ko na hindi pa rin nasasagot until now. Pakisagot ko na. So, just to answer nga very quickly, Mr. Chair, we're only planning to spend a few 100,000 pesos for 30th anniversary. At yan lang po, wala pong excessive spending. So, ibig sabihin is to simplify the discussion. Projected pa lang ito. Actually, may mga proposals, but hindi pa natutuloy. So good. Thank you for asking that. You're spending a few hundreds of thousands, but we see on the board it is not consistent with what the CEO is saying. It's 137.7 million. Iba yung sinasabi ng nagpapaliwanag na PhilHealth official, iba naman yung sinasabi ng CEO. Ang CEO, relative daw ng nakaupo sa Malacanang. Ito yung breakdown ng 137 million. What is this? An invention? A proposal of some brilliant person? Buti na lang, merong nagkontra at may board. Ano ba ito? Kailanay? And Sports Fest, 32 million and 13 million. Habang ang dami-dami nangangailangan ng healthcare. Anyway, erase na ito. Who's a smart person who did this? Mr. Chair, this was endorsed by a group inside PhilHealth. Sino yung grupo? You have to name the group because you have to enlighten that group. Kung hindi po dinis-approve ng board ito at hindi kami nanonood sa inyo, walang oversight function ang Senado, ang Congress, you could have. Because you're a GOCC, we don't watch you every day. Mr. Chair, Madam, Sino po ang brilliant na nagbigay nito? we have an anniversary committee. Sino po ang head ng anniversary committee? Anniversary committee po is headed by Mr. Ray Balenya. Yes. Can that person, please, not now, don't waste my time. Give a memo. Tandaan na natin, Mr. Ray Balenya. Siya yung nagplano. Nagplano ng 137.7 million na gastusin. Anong klaseng opisyales ang meron tayo ngayon? To the chair of the Finance Committee, of the Health Committee, on why the person and the group thought of using 137 million of PhilHealth funds for giveaways and Aquila Night. We will submit, Your Honor, we will submit it within the day to Congress. A sports meet 2 years to the for Senate. 32 million Ush. and Aquila Night with PROs, I hope that's GROs, at 13 million and Aquila Night with pesos for that 4 million, blah blah blah. And Ngayon, Sports Fest, 32 million pesos. Ito, maalala ko yung SONA. Alam ba yung SONA July?
Ilang milyon yung 20 million. Isang kainan lang. Grabe. So, halos parehas ito. Isang anniversary lang, 137 million. Ganyan kagalante ang ating mga opisyalis sa gobyerno ngayon. Walang malasakit sa mga naghihirap. Bakit? Hindi sila makarelate. Kasi sila hindi nila naranasang naghirap. Lumaki sila na mayaman. Hindi nila naranasang nagutom. Hindi nila naranasan na ospital na halos walang pambayan. Kaya ganyan sila mag-isip, ganyan sila kumilos na parang ang PhilHealth hindi nila nakikita yung ang laki pala ng contribution ng PhilHealth yung mga nagko-contribute. May nabasa akong comment. Aabot na more than 2,000 pesos ang contribution ng isang PhilHealth member. Tapos nagkasakit ka, kakaunti. Balikan natin si Nanay Elsa, yung i-feature ni Ted Filon. 700,000 pesos plus ang bill niya. Ang tinulong lang ng PhilHealth is only 27,000 pesos. Sana makarating ito sa Pangulo para hindi na siya magsalita, hindi siya magmukhang kawawa, na sinasabi niya na huwag kayong mag-alala dahil paiigtingin pa natin ang serbisyo ng PhilHealth kahit zero budget. Dadagdagan namin ang serbisyo, we will give you the best. Ay nako, Mr. Pangulo, sana malaman nyo itong mga ganitong pangyayari kagaya ng case ni Nanay Elsa. Nakaka-dismaya. 27,000 pesos lang ang itinulong out of 700,000 plus na hospital bill.